Emosyonal na pagtugon nito ng isang tagapagtanggol ng Kalingap team, partikular kina Kuya Val at Kalingap Rab, laban sa mga akusasyon at banat ni Makagago, ukol sa di umano'y poverty porn at issue ng grooming sa mga menor de edad sa kanilang content. Nilalaman ng pahayag, pagbubukas ng usapin, binanggit na maraming negative posts laban kay Kalingap Rab, partikular sa pagprepare ng isang 30 anyos na lalaki sa isang 17 anyos na babae na umano isang red flag. Sinimula ng tagapagsalita ang kanyang salaysay sa pamamagitan ng pagkwestiyon kay Makagago kung kailan pa raw ito naging moral advocate, gayong dati ang imahe nito ay patapon at nagpo-promote ng masasamang impluensya online. Pagtuligsa kay Makagago. Tinuligsa siya dahil sa kanyang mapanirang content kung saan tinawag pa niyang the biggest poverty porn star si Kalingap Rab. Sinabi rin na offensive talaga ang content ni Makagago, kaya expected lang na defensive si Kuya Val kapag tinanong kung napanood ba siya. Hinamon siya na kung talagang may tulong siyang ginagawa sa mahihirap, bakit ayaw niyang magpakita sa camera? Pagba-vlog daw ng pagtulong ay hindi lang para sa views kundi transparency para sa mga sponsor at taga-suporta. Pagpapaliwanag sa layunin ng charity vlogs, pinaliwanag na ang paggamit ng camera sa pagtulong ay para makita ng sponsors ang pagbabago sa buhay ng mga tinutulungan. Hindi raw lahat ng tulong ay naka-video, pero hindi ibig sabihin ay wala itong ginagawa. Kinontra ang paratang na lahat ng kinikita ng mga charity vlogger ay para sa sarili nila. Maraming bahagi raw nito ay napupunta pa rin sa mga beneficiaries. Pagtanggi sa grooming accusations, pinabulaanan ng mga paratang ni Makagago tungkol sa grooming ng menor de edad para maging karelasyon ng mas matanda. Ayon sa tagapagsalita, walang patunay na may ginawang masama. May pahintulot daw ng magulang ang bawat kilos ng Kalingap team. Dagdag pa, kung nagkatuluyan man ang isang menor at isang mas matanda pagdating sa tamang edad at kung may pagmamahalan, wala raw masama doon. Pagbalik ng mga maling gawain ni Makagago, binalikan ang mga dating content ni Makagago, gaya ng pagpopromote ng online sugal na anyay masama para sa kabataan. Battle of the YouTubers, kung saan nauwi sa karahasan at sapakan na masamang ehemplo raw para sa kabataan. Inakusahan siyang ipokrito dahil ngayon ay nagsasalita siya ukol sa morality, gayong noon ay tagapagpalaganap ng maling asal. Hamon at panawagan. Hinamon si Makagago na i-content din ang mga magagandang nagawa ng Kalingap team kung talagang totoo siya sa kanyang adikain. Binatikos ang kanyang kakulangan sa pananaliksik at pinuna ang mga nakapaligid sa kanya na umano'y masamang impluensya. Tinapos ng tagapagsalita ang kanyang salaysay sa pahayag na ang lahat ng paratang ni Makagago ay walang sapat na basehan at puro haka-haka. Pangkalahatang tema, pagtatanggol sa Kalingap team laban sa batikos. Pagpapakita ng layunin ng charity vlogging bilang transparent at may tunay na intensyon. Pagbuwag sa isyung grooming ng menor de edad. Pagbabalik sa kontrobersyal na nakaraan ni Makagago bilang kontra-argumento sa kredibilidad nito. Hamon na gawing patas at balanse ang paggo-content. Kung gusto mo, Kalingap Rab. Simula ng video, pagbati at pasasalamat. Sa panimula ng video, masiglang bumati si Sangkay Loan sa kanyang mga taga-subaybay, tinatawag niyang mga sangkay at mga kalinga, at nagpaabot ng hangarin na sanay nasa mabuting kalagayan ang lahat, mapa-Pilipinas man o nasa ibang bansa. Binati rin niya ng mega love shoutout ang iba't ibang grupo at individual, Team Sangkay Original, sponsors, Team Kalinga, Kalingap Kuya Val at Kalingap Prabhu. Mga loyal followers, subscribers, lolos, lolas, OFWs at PWDs, mga suki tulad ni na Tita Mina Ramilio, Tita Viot, Manayten Diego, Mother Nene Vivas, Washington DC. Binanggit din niya ang kanyang mga kasamahan sa Kalinga Watchers na may sariling YouTube channels. Open quote, halimbawa Horby TV Vlog, Bobby TV 143, Brenda Garcia Remix Vlog, Joyjoy Kabebing, Passion Twins Vlog, Sweetie Pearl Vlog, Trico Vlogs, at marami pang iba. Close quote. Nagpaabot rin siya ng pasasalamat at suporta sa mga solid fan groups tulad ng Joy Natics, Joy Solid Titas in Manila, Joy Diwata Team Europe, Diwata Cares, WCC White Chicken Cactus, at marami pang iba. Gitna ng video, talakay sa issue ng pagko-content ni Makagago kay Kalingap Rab pagkatapos ng shoutouts, sinabi ni Sangkay Loans na meron siyang gustong talakayin, ang kontrobersyal na pagko-content ni Makagago kay Kalingap Rab. Ayon sa kanya, hindi na nakakagulat kung bakit kinontent ni Makagago si Kalingap
dahil siya ay isang kilalang content creator. Ngunit may mga tanong siyang binigyang diin. Bakit nga ba pinuna ni Makagago si Kalingap? Ano ang dahilan? Ipinaliwanag ni Sangkay Loans na batay sa mga nakapanood ng video ni Makagago, tila may isang tao na nagkomento o lumapit kay Makagago para hilinging i-content si Kalingap. Ipinagpalagay niya na malamang isang basher yon, anti-Kalingap, kaya't ganun na lang ang pag-atake. Punto ni Sangkay Loans, panawagan sa mga viewers at kay Makagago, nagbigay siya ng panawagan sa Kalingap supporters at pati na rin sa mga taga-suporta ni Makagago. Huwag agad maalarma sa mga content na ganito. Normal lamang ito sa social media. Huwag basta-basta maniwala sa mga naglalapit ng impormasyon o akusasyon, lalo kung ito'y galing sa mga bashers. Tinawag niya si Makagago na dapat sana'y magsagawa muna ng maayos na pananaliksik o research bago gumawa ng content laban kay Kalingap Rab. Open quote, pag-aralan mo muna. Huwag ka basta maniniwala dahil may isang tao lang na nagbunyag at gusto ng content. Close quote. Binigyang diin rin niya na hanggat walang nilalabag na batas si Kalingap, wala tayong dapat ipag-alala. Wakas ng video, pagsasara at paalala. Sa pagtatapos, muling nagpasalamat si Sangkay Loans sa kanyang mga viewers at hinikayat silang mag-subscribe, i-click ang notification bell at i-like at i-share ang video. Nagpaalam na rin siya sa kanyang mga sangkay at kalinga at nagbili na mag-ingat saan mang panig ng mundo naroroon ang kanyang mga taga-subaybay. Buod ang layunin ng video. Ang pangunahing layunin ng video ay depensahan si Kalingap Rab mula sa atake ng content ni Makagago, patahimikin o pakalmahin ang mga supporters ng Kalingap community, ipaalala sa mga content creator tulad ni Makagago na maging responsable sa paglalabas ng impormasyon. Kung gusto yung dati ang imahe nito ay patapon at nagpo-promote ng masasamang impluensya online, pagtuligsa kay Makagago. Tinuligsa siya dahil sa kanyang mapanirang content kung saan tinawag pa niyang the biggest poverty porn star si Kalingap Rab. Sinabi rin na offensive talaga ang content ni Makagago, kaya expected lang na defensive si Kuya Val kapag tinanong kung napanood ba siya. Hinamon siya na kung talagang may tulong siyang ginagawa sa mahihirap, bakit ayaw niyang magpakita sa camera? Ang pagba-vlog daw ng pagtulong ay hindi lang para sa views kundi transparency para sa mga sponsor at taga-suporta. Pagpapaliwanag sa layunin ng charity vlogs, pinaliwanag na ang paggamit ng camera sa pagtulong ay para makita ng sponsors ang pagbabago sa buhay ng mga tinutulungan. Hindi raw lahat ng tulong ay naka-video, pero hindi ibig sabihin ay wala itong ginagawa. Kinontra ang paratang na lahat ng kinikita ng mga charity vlogger ay para sa sarili nila. Maraming bahagi raw nito ay napupunta pa rin sa mga beneficiaries. Pagtanggi sa grooming accusations, pinabulaanan ng mga paratang ni Makagago tungkol sa grooming ng menor de edad para maging karelasyon ng mas matanda.